Day in my life dito sa New Zealand for today's video mga day. Gagala pala tayo dito sa park ng mga roses dito sa New Zealand. So samahan nyo kami, gagala tayo dito sa magandang garden ng mga roses. Dito lang yan makikita sa Palmerston North dito sa New Zealand. So for today's video mga inday, gala tayo dito sa garden ng mga roses dito sa park. So ito pala yung bungad ng park dito sa Palmerston North. Tinaniman nila ng mga bulaklak yung park dito at may napakalinis talaga at ang ganda ng mga bulaklak. Ang daming iba't ibang uri ng mga bulaklak dito. So ito pala yung entrance. Pag gagala kayo dito, wala palang entrance fee yung mga park dito. Maliban na lang sa mga private na park na pwede nyong galaan. So ito pala yung public na park dito. So pwede kayong gumala dito kahit araw-arawin nyo pa kasi wala namang bayad at walang entrance fee. So ito pala yung park dito, napakalinis at napaka peaceful talaga. So gumala kami dito around mga 5 o'clock na ng hapon. Wala talagang mga tao. So konti lang yung mga tao na pumunta dito. Siguro nasa 10 person lang. So konti lang talaga yung tao dito sa park. So pwede kami gumala dito at mag-video-video. Kasi ang ganda ng view at napaka-peaceful. So every season pala tinataniman nila to ng iba't ibang uri ng mga bulaklak. So every season yan, nagpapalit sila ng mga bulaklak na pwede nilang itanim dito sa park. So ito pala yung entrance na bulaklak tinanim nila dito. At maya maya pupuntahan natin yung garden ng mga roses. So summer kasi ngayon, so yung mga roses or yung mga bulaklak na pang summer ay talagang mumulaklak na. So ito pala yung mga bulaklak dito sa entrance. So tinatawag pala itong sunflower, yung tinatawag nila sunflower na bulaklak, pero ibang uri ng sunflower. Sunfire, yung sunfire flower pala ito. So ang ganda ng mga bulaklak dito mga guys, kasi summer na naman ngayon. So pag summer is iba din yung kanilang bulaklak dito. Kasi 4 season kasi dito sa New Zealand, kaya yung mga bulaklak dito, every season nagpapalit sila ng bulaklak dito sa park para itanim nila dito. So nakakaamis talaga yung mga view dito kasi sinasadya talaga ng mga tao dito na magtanim sila ng bulaklak. So may mga maintenance pala dito sa kanilang park. So yung government pala nila yung tatanim dito. May taga-tanim talaga dito na mga tao, mga nag-aalaga dito sa kanilang park. So ganito kaganda yung park ng New Zealand. Saka libre lang yan, walang entrance fee. So pwede ka magsawa kang mamasyal dito kahit araw-arawin mo pang gumala dito, wala talaga silang entrance fee. So ito pala yung mga pananim ngayon na bulaklak dito sa park. At talagang nakaamis yung mga bulaklak dito. Kasi may iba't iba talaga silang tinanim sa kapag. At may mga tao din silang tagalinis dito sa kanilang park. So ganyan kaganda yung park dito sa New Zealand at pwede kang gumala dito araw-araw kasi wala namang bayad yung park nila. Libre lang yung mga park nila dito. Sinasadya talaga yan para yung mga tao dito ay may galaan sila pang may free time sila or yung mga araw na walang pasok. So yung mga park dito, ganito kagaganda yung kanilang mga park. Talagang sinasadya nilang gardenan ng mga iba't ibang uri ng bulaklak. So andito pala tayo ngayon sa park ng mga roses dito ito pala yung ibang lugar dito na may tanim na mga rose. So yung mga rose dito is nasa 100 variety yata ang roses dito, iba't ibang uri ng roses dito at may nakalista dito yung mga pangalan nila at ano yung mga scent nila. So let's go guys, tingnan natin yung kanilang pananim dito na mga rose. Yung mga roses pala dito ay napakabango at malalaki talaga sila at pag namumulaklak na sila ay para silang bouquet, parang rose na bouquet. So maamis ka talaga sa mga rose dito mga day kasi double siya na rose, tapos may iba't ibang uri din pala ng scented rose. Iba't ibang amoy yung maamoy mo. Kaya bawat roses dito na nakita ko at nadaanan namin ay talagang hinahawakan at inaamoy-amoy ko talaga yung mga
kanilang bulaklak kasi nga mababango yung mga roses dito at may iba't ibang scented sila, iba't ibang bango at iba't ibang kulay. So ito pala yung pink na double color. Ayan. Saka yung mga rose dito, mga talagang inaalagaan talaga nila. May taga-alaga dito na naka-assign dito sa rose farm. So ito pala yung rose garden ng mga rosas dito sa Palmerston North. So ang ganda talaga ng mga rose dito. Parang nasa paradise ka, paraiso ng mga rose. So yung isa naman andoon na nagmamasid-masid ng mga rose. So iba't ibang ori ng mga kulay at iba't ibang mga variety ito at may iba't ibang ori ng mga kanilang bango. So yung nakita kong pinakamabangong rose ay yung red roses na double. Para talaga silang, tingnan mo, para silang plastic. Pero totoong mga roses yan, mga dye. So napakalaking rose farm dito sa New Zealand. So inaalagaan talaga ito sila. Tapos may taga-trim talaga pag tapos na silang mamulaklak, tinitrim nila yung mga sanga para next season. At pag ganitong summer na ay ready na silang mamumulaklak. So ito pala yung red na rose. Ito naman yung white na rose. May mga double na rose din at may mga single na rose. So ganito yung mga rosas dito. Malalaki yung mga bulaklak nila. At may mga dwarf na rose din kagaya nito, color pink. May dwarf na rose at may mga giant din mga roses dito, malalaki mga dye, parang kasing laki ng platito or yung tinatawag natin yung maliit na plato. Ayan guys, sinisimhot. Inaamoy ko talaga yung mga rose kasi may mga mababangong roses dito kaya ang gandang amuyin. So ito talaga yung rose farm dito sa kanilang park, rose farm. Ito yung mga inaalagaan ng mga New Zealand Council nila dito. So itong mga rose na to is tinitrim or pinuproning nila pagdating ng April, May or panahon na ng winter. Talagang tinitrim nila to. Pagkatapos mamulaklak nito, tinitrim nila, pinuproning nila para for the next year is pagdating ng summer is mag-start na silang magbulaklak. So ito pala yung time ng blooming season ng mga rose, summertime dito sa New Zealand. Pero kahit summertime dito sa New Zealand is malamig pala yung kanilang klima, parang may aircon na 20 to 22 degree or minsan nasa 11, 15, mas malamig pa sa may aircon. So ito talaga yung gusto kong rose dito, yung mabango na rose na color red. Yung pangalan niya is Lasting Love. Ayan. So pag namumulaklak pala yung mga roses dito is ang dami nilang bulaklak, parang rose bouquet. Kaya nakakaamis tingnan. At malalaki pala yung mga bulaklak nila. At may iba't ibang scented flowers din yung rose. Kagaya nitong binidyuhan ko, masarap yung pagka-scent niya, matamis. At ito naman yung ibang red roses. So may maroon din na rose, parang dark siya. May fuchsia pink, may orange, yellow at purple na rose. Dito lang yan makikita sa garden ng mga roses dito sa Palmerston North. Lahat sila ay may lapida. Lapida yung tawag dyan is nilalagay yung mga pangalan nila dyan at yung kanilang characteristic ang tawagin. So yan pala yung maraming mga uri ng red roses dito, pero iba yung mga pangalan nila. Red roses din sila pero iba yung mga variety nila. So yan naman yung white roses. Ang ganda talaga pag masdan tingnan yung mga rose dito. Hindi ako nagsasawa tingnan sila kasi ang ganda nila talaga. Ito talaga yung paborito kong mga rose, yung rose na parang plastic tingnan pero totoong roses po ito. Yan. Ang ganda ng pagkapula nila. May iba't ibang uri din ng red na rose. Ayan. Ito yung gustong-gusto ko na rose kasi parang bouquet pag siya. Pag namumulaklak siya, isang tangkay lang pero ang dami nilang bulaklak. Para silang bouquet ng rose.
kung tingnan mo. So ito yung mga pangalan ng rose, may warrior, may long lasting love. So bawat roses dito ay may kanya-kanyang pangalan, may kanila sila, may pangalan at nakasulat dyan kung paano sila mag flowers at yung mga scent nila nakalagay dyan sa lapida at tawag nilang lapida. Ito yung pangalan niyan is Christchurch. Ayan, nakasulat dyan yung mga rose, pangalan ng mga rose. So ito naman yung kakaibang red na double rose, tapos pag namumulaklak siya para siyang bouquet sa isang tangkay lang, pero ang dami niyang bulaklak. Ganito kaganda yung mga bulaklak dito mga guys. Ang gandang tingnan sa mata, may iba't ibang ori din. So hanggang dito na lang mga guys, tapos na tayo naggala sa rose farm. So pauwi na pala kami nito. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye bye.